dear beloved, Boss Mike, Cervera. Upgrade na po kayo. Huwag na po kayong pumasok sa hapon, magdala ng tubig at ng timpo at tuwalya. At kung may bitbit o baon na ice water at mga simpleng pandesal, pumunta na po o pandikoko, pumunta sa EDSA bukas, alauna pa lang. Dito na tayo magtipon-tipon sa EDSA Shrine! Hoy, kalbo! Hindi nga naniniwala sa yung mga tao dyan, mukha kang gago. Tingnan nyo mga kababayan, himayin natin to. Mga kababayan, Kita mo, nagsasalita siya yung mga tao. Wala naman yung attention sa kanya, di ba? Nagmumukha kang tanga dyan. upgrade na po kayo. Huwag na po kayong pumasok sa hapon. Tingnan mo yung mga tao sa likod niya. May pakialam ba? Tapos wag daw kayong pumasok, mga kababayan. Biro mo, tinuruan pa kayo na mawalan. Pero pag hindi kayo pumasok, wala kayo sweldo. Tapos ito, si Kalbo, nanawagan na parang gago. Ano panawagan mo? Mga kababayan, mag-upgrade na po kayo. Mag-half day daw kayo. Di sayang din yung 300 plus pesos. Tapos bibigyan kayo doon 200 pesos. Lugi pa kayo. Tapos mamamasahe pa kayo. Tuloy. Huwag na po kayong pumasok sa hapon. Wag na daw kayo pumasok sa hapon. Mga kababayan, tignan nyo si Kalbo kung ano sinasabi nito. Magdala ng tubig. Magdala kayo ng sarili nyong tubig. Nagtitipid sila. Mukhang kinatkong talaga nila yung budget nila. Ng timpo at tuwalya. Magdala rin daw kayo ng bimpo. Bakit? Pamunas nyo sa kanila. Gawin nyong anito. Gawin yung poon. Punasan nyo yung ulo niya. Nang sa ganun naman, yung pawis, hindi niya na nalulunok, ha? Tuloy. At kung may bitbit o baon na ice water at mga simpleng pandesal, pumunta na po o pandikoko. Pumunta na daw doon. Yung may pandesal, may pandikoko, may monay, may mani, may hotdog, pati yung mga sandwich. Dalhin nyo ng lahat. Kasi gutom na yan. Gutom na yan. Sa sobrang laki ng tiyan yan. Tuloy. Pumunta sa EDSA bukas, alauna pa lang. Dito na tayo magtipon-tipon sa EDSA Shrine! Sa EDSA Shrine daw. Kaso nga naubos na sila. Wala na. Wala nang natira. Dumaan kami kanina. Kahit isa. Nga. Wala na sa mga nagbabalak pang pumunta ng EDSA, mapapahiya lang kayo dahil wala nang natira sa kanila ron. Yung kanilang mga panawagan na hindi daw sila aalis, ayun, pinalayas. Itinaboy na parang aso. Ito pa isa. Meron pang panawagan yung isang kalbo. Pasok. Sa veterans. Kaya sana ang hiling lang naman natin. So, kung meron ho kayong oras, linggo naman ngayon, hanggang mamaya po ito, pwede ho kayo pumunta. Pumunta na raw kayo. Kawawa naman tong mga ito. Mga kababayan ko, Kawawa naman, nagmamakaawa na, kulang na lang, lumuhod na. Sino ba sasama kasi sa mga ito? Kita-kita ho tayo. Dahil eto na ho yun, eto na. Pag ito hindi pa ho, nako. Pag hindi pa raw bumaba, mga kababayan, ganyan. Ganyan sila. Ganyan sila. Magbanta. Ganyan sila magbanta. Pagbabantaan, pag hindi ka pa bumaba, Bongbong Marcos, nakaw. Maraming mangyayari. Bakit ba yan ang nangyari sa inyo dyan? Hindi ba tinabot na kayo ng madaling araw? Wala namang pumunta dyan? Shoutout nga pala sa mga taga Green Hills. Na-meet ko kaninang mga DDS. Huwag kayong magagalit sa akin. Friend-friend tayo, peace-peace tayo. Di ba? Ganun dapat. Yung mga DDS na mga taga Green Hills, yung binilan ko ng tablet tsaka laptop.
Oo. Sige, tuloy. Nako, banat bay. Dito po tayo ngayon sa veterans. Kaya sana ang hiling lang naman natin, So, kung meron ho kayong oras, linggo naman ngayon, hanggang mamaya po ito, pwede ho kayo pupunta. Kita-kita ho tayo. Magkita-kita kayo, baka idol nyo. Ha? Kasi pag naging idol nyo to, sigurado wala na kayong katinoan, sa totoo lang. Biruin ninyo, idol nyo mukhang aso. Mga kababayan, puntahan nyo na. Nagmamakaawa na yung aso. Tao, di ba? Mga kababayan, sige. Dahil eto na ho yun, eto na. Pag ito hindi pa ho, nako. Ano mangyayari pag hindi pa rin bumaba? Panawagan nyo dahil kay Sulayka? Magpi-people power kayo dahil dun sa shota niya? Yun ba yung gusto nyo? O yung mga tao matitino ayaw dyan? Ha? Bakit? Sino ba yan? Sino ba yan? Sulayka na shota ng Vice President? Ganun ba yan? Naku, Diyos ko, malabong mangyari ang mga kababayan na ang mga tao mag-people power para lang sa shota ni Sara. Diba? Kayo, papayag ba kayo, mga kababayan? Baka naman, nakalimutan yung mag-like ha. Dali na, mag-like na kayo. Yung mga taga Green Hills, baka mamaya nanonood kayo. Aba, di mag-like na kayo. Kita ho tayo. Dahil eto na ho yun, eto na. Pag ito hindi pa ho, nako. Punta na po kayo, ha? Punta na daw kayo, ha? Punta na kayo. Punta na kayo, ha? Punta na kayo. time na Baka dumadami na ang pulis. Bakit pulis ang dumadami? Bakit pulis? Dapat yung mga taong grasya. Sa bagay, magkakamukha sila. sisigaw si Bibi Sara. Wala na. Wala na. Wala rin nangyari. Dito, balikan natin to si isang kalbo. Pasok. Upgrade na po kayo. Huwag na po kayong pumasok sa hapon, magdala ng tubig at ng bimpo. Oy, magdala daw kayo. Mag-half day. Magdala kayo tubig, bimpo, pamunas sa ulo nyo. Lalo na rito kay Kalbo, punasan nyo ulo. Gawin nyo santo. Oo, di ba? Yung dami ng tao. Abay, dose-dose na. Dagdagan nyo naman para maging 20-20. 20-20 naman. Di ba? Sabi rito, Boss Mike, mas matino pa ang mga taong grasya kaysa sa kanila. At waya. At kung may bitbit o baon na ice water at mga simpleng pandesal. Yung pandesal nyo, dalhin nyo. Bili kayo. Bili kayo doon sa may Cuevas Bakery. Kaibigan ko may-ari niya. Ay, Cuevas Bakery. Ano na, inay? Ina, ama. Oy. Baka pwede, ha? Sponsor naman kayo. Oy, tandaan nyo, nung eleksyon, mga kababayan, kasama ko yan, namigay ng mga Nutriban. Cuevas Bakery. Ayan, pinromote ko na. Dito, wag kay, nako, ina, wag ka mamimigay rito. Pumunta na po o Pandikoko. Pumunta na raw yung Pandikoko. Gutom na yung kalbo. Mga kababayan. After nyan, mga kababayan, ang nangyari, iniwan na sila ng mga taong binayaran nila. Ang kontrata pala, kalahating araw lang kasi 200. Tapos mga kababayan, ang nangyari, ayan na nga. Walang nangyari. Visit ka talaga. Sa EDSA bukas, alauna pa lang, dito na tayo magtipon-tipon sa EDSA Shrine. Ayun na. Nagtipon-tipon nga sila. Opo. Sabi sa balita, dose-dosena. Ano pinaglalaban uli natin si Kalbo? Pasok.
Oh, medyo ano na ako, nasasaktan ako ng todo-todo sa Ayan, nasasaktan na sila ng todo-todo kasi walang taong pumupunta sa inyong agmangit-mangit dan apo. Abe pang-aasiyo, kapimpiman daw. Nya, apo mat, sige na. Umay kayo. Nakakaasidan. Mabibwisit dan pirme. Oh, ano? Paka-asida. Pulos! Sige. O, pakaasi ka. Paano na umay da amin? Oy, nagmamagkaawa na, oh. Eto, may pabanateros. Banateros, pero wala naman pumupunta. Oh, kininanalaan mo. Di dala nagbabain. Arami yo, kairiyag yo, kababana yo, kini presidente ni Apo Presidente na timan. Awan pulo siya Apo, awan. Nya. Oh, ayan na, nagtatampo na mga kababayan. Nagtatampo na. Oh, ano nangyari dito? Bakit may ganon? Biglang pasok. Alam mo, talagang ako, medyo ano na ako, nasasaktan ako ng todo-todo sa ginagawa nilang to. Wala. Kita mo na nasasaktan na. Kala mo naman may paki yung iba dyan. Wala, may paki ba kayo sa nararamdaman? May paki ba kayo sa nararamdaman niya, mga kababayan? O, paki-comment naman. Kung kayo, may paki rito, ha? Oh, tuloy. Kasi lang utang na loob. Hindi naman mananalo si Marcos kung wala kay BP Sara Duterte. Isipin Kita nyo mga kababayan yung kanilang naratibo ulit na hindi daw mananalo si Pangulong Bongbong kung hindi daw kay Sara Duterte. Ina naman. Move on na yan. Natapos na ang halalan. Anong klaseng pag-iisip ba yan? Hindi kayo makaalis. Doon. Siya no, dahil kay Sara. Kaya hindi nanalo. Anak naman talaga. O kasi nga mga kababayan, ang binubola nila yung mga hindi makaintindi. Kaya gusto nila sabihin, dapat may wag tanggalin yung naratibo na itong si Pangulong Bongbong ay may utang na loob. Kaya kailangan kahit magnakaw si Sara ng bilyon-bilyon, dapat walang pake si Pangulo. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? Hindi makamove on. Si Sara nga, hindi makamove on. Abay, feeling niya, dapat siya daw ang presidente. Puta, bakit hindi ka kasi tumakbo ng magkaalaman? Piruin ninyo, ayan, naratibo nila. May utang na loob si Presidente Marcos kay Inday Sara na magnanakaw ng pera. Ganyan yung naratibo nila eh. Kaya kailangan wag nyo sisitahin si Sara dahil prinsesa namin yan. Ganon. Ganon ang gusto nila. Tuloy. wala silang utang na loob. Hindi naman mananalo si Marcos kung wala kay BP Sara Duterte. Isipin ninyo, iba ang sinamahan ni BP Sara Duterte. Sigurado ako panalo yun. Isipin nyo kung tumakbong Isipin, puro isipin nyo. Balikan nyo. Move on. Natapos na ang eleksyon. Nanalo na si Pangulong Bongbong. Nabaliw na si Sara nyo. Nakapagnakaw na ng bilyon-bilyon. So ano pang gusto nyo? Diba mga kababayan? Sige, tuloy. Presidente si BP Sara Duterte. Doon nga sa survey. Huwag na tayo magmaang-maangan doon sa survey. Before na malaman na tatakbo siyang Vice President, number 1 si BP Sara Duterte. Sumunod si Leni Robredo. Totoo ito Tapos sumunod si Isko. Bago pa po umabot kay Marcos. Kasi hindi nagdedeklara si Pangulong Bongbong na tatakbo noon. Alam nyo yan. Late na si Pangulong Bongbong noong nagdeklara na tatakbo. Alam nyo ba yon? Hindi niya alam yon. Bakit? Nandoon to kay Isko. Inimbitahan pa nga ako kay Isko noon. Pero, mga kababayan, sabi ko, wala namang problema pagsuporta. Pero ang puso ko, nasa mga Marcos talaga.
pagka tumakbo si Pangulong Bongbong, dahil sabi niya sa akin noon, tatakbo siya. Oh, tatakbo ko, sabi niya. Kaya sabi ko, teka muna. Ito lang. Oh, para hindi ko lang mapahiya yung kaibigan na nagsama. Pag tumakbo si Pangulo, ha? Pangulong Bongbong, hindi ako sasama sa inyo. Ano nangyari? Tumakbo nga mga kababayan, kaya ura-urada. Nako, takbo ko sa headquarters. Oh, nandun si Pangulong Bongbong. Oh, nagbigay ng mensahe, siya'y tatakbo sa pagkapangulo. Oh, ano nangyari? Inaasahan nila Bongo, nila Bato, ni Digong, na ano, magpapile ng pagka-presidente si Sara Duterte. Ano nangyari? Wala. Hindi sumama. Bakit? Kahit tatay niya, hindi niya kasundo yan. Yung sasamahan si Bongo, masusuka yan. O, kita niyo mga kababayan. Tapos sasabihin nito, ano yan? Angat lang si Marcos nung sinamahan na ni BP. So sa madaling salita, at galing na po yan sa bibig mismo, Amy Marcos na Bobo talaga mga kababayan. Oo, napakabobo nila. Biruin ninyo, ibabalik nyo yung mga ganong mga katwiran. Yung katwiran tapos na yan. Nalpasyon. Oo. Parang toplachi, pera bawi. Wala na. Biruin ninyo, tapos na. Naging presidente na si Pangulo pero binabalik pa nila. Parehas na parehas sila ng sa bagay, mukhang yan yung bago nilang propaganda. Bakit? Bakit kanyo? Kahit si Sara, yan din na sinasabi niya. Oh, tingnan nyo. Sara, pumasok ka nga. Oo, kahit naiinis ako sa iyong pagmumuka. Pumasok ka din eh. Nasa ka ba? Oh. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, Nako. Oh, sige. Ano. Ayusin mo. sa harassment nila, sa Oh, siya pa raw yung hinaharas mga kababayan, no? Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos pa raw yung nagpapalaganap ng terrorism. Sara, ikaw nga daw yung gustong pumatay. Oh, balitang-balita yan sa buong mundo na ikaw daw ay terorista. threats nila. Anong threats? May threats ba? Di ba ikaw yon gumawa niyan? Pinagbantaan mo si Pangulong Bongbong. O, kita nyo, feeling victim na. Yan ang problema sa mga DDS. Pagka sila nasusukol, magpipiling biktima. Ikaw gumawa nun, Sara. Presidency of 2022 was mine already. O, kita nyo, pareha sila ni Kalbo. Na ano, kanya daw yung presidency noong 2022. O, bakit? Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. O, tapos? Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Oink! Di ba mga kababayan, kita nyo naman mga twiran? Sabi ko sa inyo, daig pa nung nung grade 1. O, yun naman pala. Hindi ka pala tumakbo dahil meron ka palang aasikasuhin na iba. Tapos ngayon, ipinipilit nyo, isiksik sa mga tao na utang na loob ni Pangulo na ikaw ay hindi tumakbo. Bobo! Dapat tumakbo ka nang malaman natin kung ano talaga. Kung mananalo ka ba kay Pangulong Bongbong. Dahil alam mo, ang Pangulong Bongbong merong solid na loyalista. Ikayo, may mga DDS kuno, pero nasaan sila? Bakit hindi makita sa inyong mga rally? O, nakiuso lang sila. Di ba mga kababayan? Nakiuso lang sila. Putik na yan, Sara, asumera ka. At kaloob din siguro ni Lord na hindi ka talaga tumakbo at hindi ka ginawang presidente kasi hindi mo destiny. Kasi naaawa na ang may kapal.
Bakit? Ay kawawa na, kinawawa na ng tatay mo tong bansa na to eh. Tapos, susundan mo pa. Eh di lalo nang nalubog. Vice Presidente ka pa lang yan ha. Vice Presidente pa lang mga kababayan, sandamakmak na ang perang ninanakaw niya. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. O ano lumitaw? Sabi nila natalo daw nung eleksyon. O yan, lumitaw, dinaya siya. Diba mga kababayan? Dinaya siya. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.